Hello guys! Mainit na pinag-usapan ang pagkawala ng pelikula ni na Vice Ganda at Coco Martin na The Super Parental Guardians sa Magic 8 ng Metro Manila Film Festival this year. Bakit nga ba? Ano ang naging problema? Well, sabay-sabay natin panoorin ang trailer ng pelikula nila Vice at Coco in 3, 2, 1... Alin sila ako? Sarah! Sinabi ko na kasi sa'yo, natigilan mo na yung kakagang na yan. Lahat tayo dito, mapapahama. Huli ba yung Hindi ka mapapahama, ate. At lalong-lalo na yung mga pamaking kong yan. Di ba nagsumpaan tayo dati? Maging ninong at ninang tayo ng mga anak ng mga isa't isa. O basta Bax, pag may nangyari sa akin, ikaw nang bahala sa mga anak ko, ha? Si Paco at Harsi, narito ako para kunin ang mga bata. Ako ang mag-aalaga, mga pamaking. Ang weird no, Sino ba ni nagsabi ko Vice kunin ang yung mga guy. bata? Wala kayong karapatang kunin ang mga bata. Kung ako sa'yo, lumipat na kayo ng mga bata. Ako na nagsasabi, delikado dun. Tira na ako sa'yo, maayos yan. Instant Momshi at Popshi! Ikaw na pala Mamshi yan. at Popshi. Ano yan? Ang tulog. Yak! Di ba ikaw ang titira dito? Tara ako dito. Pero kasama ko yung mga yan. Humopya ka na! Ngayong 2016, super ang saya in Alam talaga to si My Aura spaghetti, at saka a ito sila sauce made with fresh picked tomatoes. My spaghetti has banana ketchup with glutathione and cinnamon extract with ginkgo biloba E. Sa pagbabalik ng blockbuster duo on the big screen. Paulo Abilino, Enrique Hill. Zus Mario, Joseph Katunying, anong ginagawa sa grupo nila? Wala ka na ba sa umagang kay ganda? Inihahandog ng Star Cinema ang isang maagang pamasko kasama ang ilaw at haligi ng tawanan. Huwag kayong mag-away. Ilaw Sabi at niya po sa haligi akin, ng sobrang tawanan. sakit. Cool! Ulila. Totoo ba yon? Na sinabihan mo siya ng baklang ulikba? Ulila, hindi ulit ba? Mas masakit pa yung sinabi mo kaysa sinabi niya. The phenomenal box office star, Vice Ganda. Special ba yung noodles ni Mother mo? Kaya pala nga ako eh. And Brad King, Coco Martin. Kaya hinahanap ko na kamatayan nyo ah. Introducing breakout child stars, Onyo Pineda and Aura Brigela. Pagkatapos mo dyan, ano paglilinisin mo? Yung mukha mo po kasi ito ang dumi oh. The Super Parental Guardians sa direksyon ni Binibining Joyce Bernal. Ding, ang bato! Darla! Visit mo pa ako! Ay, hindi kapal ng pes mo Ang naninilip na kaganon. Soon in cinemas nationwide. Okay. Well, the way I see it, mukha naman siyang presentable, maganda, and may moral values na pwedeng ituro sa mga bata. Nakita ko rin na talaga yung audience nila at talagang ibinagay nila na, alam nila na nanonood every Christmas ay family. So, nakita ko rin na family-oriented yung pelikula. Alam nyo, the other day, nagkaroon ako ng parang, hindi naman talaga argument, but an exchange of opinion sa isang Facebook group. Kasi, although I appreciate the change and the braveness of the MMFF committee of choosing itong 8 pelikula na mag-compete this December, para bang may kulang? Yes, I know every year may mga tao na nagrarant na we always see Enteng Capizote and Shake, Rattle and Roll and Mano po or Vice Ganda and Ai. Alam niyo yun, parang same faces na lang yung nakikita natin every year. Alam ko meron ako nabasang ganyan. But then, para bang this Christmas, I just feel na parang kulang without one of them. Kahit man lang sana isa, binigyan sila ng chance na ma-showcase yung pelikula nila this MMFF season. Kasi para bang naramdaman ko na kung lahat parang indie, anong pinagkaiba niya sa Cinemalaya? Diba? I know marami magtataas ng kilay dito sa mga sinasabi ko. Especially yung mga tao daw na nagmamahal sa film industry. Pero ito lang mga sabi ko, alam nyo, yung mainstream cinema, yung mga pelikula nila na Vice, ni na Vic Soto, ni na Ai na tinatawag nyong basura. Guys, malaki ang naitulong at naiambag niyan kung bakit buhay pa ang Philippine movie industry natin. Alam ko, hindi siya kasing ganda,
hindi siya yung tipong klasikong pelikula na natatatak at magiging pelikula na pag-uusapan sa mga film classes sa mga susunod pang panahon. But then again, parang napaka-unfair naman para sa mga tao na nagtatrabaho sa Star Cinema, sa Regal Films, or sa Viva Films, or sa kahit anong malaking kumpanya. Ang matawag na ang ginagawa lang nila ay mga basura. Ang pangit kasi parang for me, from indie ka man or from mainstream ka man, pareho naman nagtatrabaho. Siguro lang mas nabibigyan ng importansya yung mga taga-mainstream, mas malaki yung mga budget nila, pero pareho nagtatrabaho lang. So, parang for me, ang kailangan lang natin is suportahan yung bawat pelikula kung ano man yung pipili. Kung pwede nyo siyang ibalik sa akin, sabihin nyo sa akin na, bakit hindi mo lang suportahan kung ano yung mga napili ng MMFF committee? Susuportahan ko naman, meron naman akong mga choices na nila na nagustuhan ko. But then again, parang unfair lang para dun sa mga taga-mainstream na sobrang nyo silang i-down, diba? Parang sobrang off ng mga comments sa kanila na it's about time, blah 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 blah. Kung talagang nagmamahal kayo sa Philippine movie industry, kahit ano man yan, indie man yan or mainstream, may kwenta man yan sa inyo or wala, tandaan nyo na may mga tao na nakaka-appreciate nung mga gawa na sinasabi niyong walang kwenta. Ako naman very vocal ako na hindi ko gusto yung choices na iba. But then, wala akong sinabi na masamang word against any of the film. Siguro yun yung magiging kaibahan ko sa inyo. And I believe na itong pelikula naman na napanood ko, itong trailer na napanood ko a while ago, presentable naman siya. Nalulungkot ako as a fan na hindi sila makakasama this year, na parang what will the kids look forward to this Christmas, kasi parang it has been a habit for them to watch a Vice Ganda film or a Vic Soto film or an Ay de las Alas film. But then again, nire-respeto po natin ang choices na ginawa ng MMFF committee. Ang sa akin lang, siguro dun sa mga ibang mga tao na kung maka-react at makapag-comment online, na para bang walang magandang naidulot ang commercial films natin at ang mga mainstream studios natin. Parang it's just unfair. Kasi marami rin namang mga pelikula na mainstream na maganda at minahal natin, tulad ng, for example, ng Tanging Yaman or ng JLC Sara movies, or ng One More Try, or ng iba pang mga pelikula, One More Chance, 'di ba? May mga pelikula naman na tumatatak pa din sa mga tao, and parang parang hindi na lang din ako sumagot doon sa argument doon sa group kasi I feel na maging useless lang. Wala akong, parang imbes na magkaroon ng healthy exchange of opinion, na magkaroon ng magandang diskurso tungkol sa muling pagbalik ng mga ganong klaseng pelikula tuwing Pasko, dahil sinasabi naman ng iba sa kanila na at least daw si Vice Ganda or si Vic or si Ay, kahit hindi naman daw ilagay sa MMFF yung pelikula, kikita pa rin naman daw. Oo naman, given na yon. But then iba kasi kapag nasa MMFF ka, and alam ko rin na based sa mga tweets device before, naghirap din naman siya at pinagpuyatan din niya yung pelikula nila. But then again, ganun na nga, napili na yung top 8, and congratulations dun sa 8. Siyempre, I am looking forward dun sa mga una kong nagustuhan based on the cast and the synopsis, tulad ng Saving Sally, ng Vince Cat and James, at saka ng Babae sa Septic Tank 2. And the others, well, I'm waiting for their trailers or synopsis para mas ma-judge ko sila ng ayos pa. But then again, ayun nga, for me, nakakalungkot lang na wala, bigla-bigla na lang yung mga ganitong, yung mga commercial films. Yung nilagay ko sa post ko kasi sana nga, kahit meron man lang 2 na commercial films na nakasama, na sinabi naman ng iba, lalamunin daw ng buo ng 2 yon yung ibang mga pelikula. Pero but then again, ang sa akin kasi, parang napaka-abrupt lang, napaka-bilis lang na all of a sudden, wala na agad yung mga ganitong klaseng pelikula. Siguro mas maganda na dahan-dahan natin yung transition, no, para mas maka-adjust din yung tao.
masakit bilang isang filmmaker yung matawag na basura yung mga ginagawa. So I know na yung mga harsh comments nyo, yung mga comments nyo na hindi naman constructive will really hurt not only Vice, but also Coco and the two kids and Joyce Bernal who directed the film. So, ayun. Well, siguro ipapalabas ng mas maaga itong kina Vice bago ang Metro Manila Film Festival. So, patunayan natin mga fans ni Vice, ni Aura, ni Makmak at ni Coco at ng Star Cinema na may quality pa rin ng pelikulang to. Hindi nga lang siya pang classic tulad ng hinahanap ng iba, hindi man siya pang art talaga na tinatawag nilang art na masterpiece. Pero I know that this kind of film will put a smile on the faces of the kids, and alam ko na somehow meron siyang magandang impact, hindi lamang sa mga kabataan pero sa mga tao of all ages.